try to break the habit. I changed my mind. Now I can have it. Make me feel Isang magandang buhay po sa ating lahat mga ka-agri at Happy Monato Festival 2015. Andito po tayo ngayon sa bayan ng Alabel, Sarangani Province, kung saan po ay ginugunita ang Monato Festival 2015. Konting trivia lang po tayo mga ka-agri. Ang Monato po ay galing sa dalawang salitang blaan na kung saan ang ibig sabihin ng Mona ay luma at to naman po ibig sabihin ay tao. Nais po nating pasalamatan ng Office of the Provincial Agriculturist sa pag-imbita sa atin ngayong dito. Mga ka-agri, kung napapansin niyo po ay ako lang po mag-isa ngayon dito dahil ang ating kasamang si Christian po ay nasa Bacolod City upang dumalo sa National Organic Agriculture Congress. Mga ka-agri naming magsasaka, nakapagpatala na ba kayo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture? Aba kung wala pa ay sumangguni lamang kayo sa pinakamalapit na local agriculture office upang matulungan kayong makapag-fill out ng application form. In the meantime mga ka-agri, narito po ang sneak peek ng ating episode ngayong araw. It's a brand new Saturday mga ka-agri, and we also prepared new and fresh stories for you today. Sunod-sunod na Farmers National Conventions ang isinagawa ng Department of Agriculture nitong mga nagdaang buwan, at isa na nga rito ay ang 12th National Organic Agriculture Congress sa Bacolod City. Ang highlights ng balitang yan at iba pang mahalagang balitang pang-agrikultura, abangan sa ating Agri-Balitaan. Dahil suking-suki ang ating programa sa mga kapistahan, saan man panig ng rehiyon, syempre hindi natin pinalampas ang Monato Festival ng lalawigan ng Sarangani. Ang ningning at kulay ng Monato Fest 2015, tutukan sa ating special report. Iba't ibang makinaryang pansakahan at production support services, ilan lamang yan sa mga interbensyong ipinagkaloob sa mga magsasaka ng Maitong Sarangani. Ano-anong mga biyaya pa kaya ang kanilang natanggap mula sa DA? Hear this straight from our farmers. Tiyak na kapupulutan nyo na naman ng mga kapaki-pakinabang na mga impormasyong pang-agrikultura ang panibagong edisyon ng ating programa. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxergen. Tiyak na kagigiliwan na naman po ninyo ang ating panibagong episode ngayong araw. Kaya narito na po ang ating isang oras na programa ang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council Desk Office 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soxergen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen, Agri Tayo Soxergen. Happy Monato Fest 2015 mga ka-agri!
Ngayong taon ay ginugunita ng lalawigan ng Sarangani ang taunang anibersaryo nito sa pamamagitan ng kanilang Monato Festival. Ang salitang Monato ay nagmula sa dalawang Blaan terms na muna nang ibig sabihin ay luma at to nang ibig sabihin naman ay tao. Ang lalawigan ng Sarangani ay nagtataglay ng higit sa 230 kilometers coastline na napapaligiran ng Sarangani Bay at Celebes Sea. Kung ang agrikultura naman ang pag-uusapan, napakaraming produkto ang maaaring ipanlaban ng probinsya. Bukod kasi sa kanilang katakam-takam na seafoods, as you name it, they have it. Ay isa rin ang probinsya sa biggest producer ng niyog, mais at palay. Hitik din ito sa sari-saring high-value crops gaya na lamang ng saging, mangga, durian, goma at tubo. Isa sa mga ipinagmamalaking tourist destinations ng probinsya ay ang white water tubing sa bayan ng Maitom na kung saan naman ay mag-e-enjoy ka sa higit sa 1.6 kilometrong wild water tube ride sa Pangi River. Sikat din ang Sarangani sa mga ancient burial jar na nadiskubre sa Ayub Cave sa naturang bayan. Hindi man kasing garbo ang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayong taon, ay iba't ibang atraksyon naman ang inihanda ng provincial government sa pangunguna ni Governor Steve Chong Bensulon upang magbigay aliw sa mga sarangan at mga bisita mula sa karatig lalawigan. Sa mga kaagri nating sarangan, isang mainit na pagbati ng Happy Monato Fest 2015. Inyo po natunghayan ang ating special report sa pagdiriwang ng Monato Festival 2015 dito sa lalawigan ng Sarangani. Mga kaagri, isang buwan na lamang po at matatapos na ang 2015, kaya puspusan po ang mga ginagawang aktibidad ng DARFO 12. Kaya atin natunghayan ang mga nangungunang balitang agrikultura ang dapat niyong malaman ngayong linggo. Mula rito sa Alabel, Sarangani Province, narito na ang ating Agri Balitaan. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura, libo-libong organic agriculture advocates nagtipon-tipon sa Bacolod City para sa 12th National Organic Agriculture Congress. Isang libro na naglalaman ng iba't ibang masustansyang white corn dishes, inilunsad ng Department of Agriculture. Mga information officer ng iba't ibang rehiyon, binigyang kaalaman tungkol sa bioteknolohiya. Ang hamon sa kanila ng DA Biotech Program Office, abangan! At isang toneladang mangga, ipinadala ng DA Region 12 bilang trial shipment patungong Dubai. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludco. Para sa detalye ng ating mga balita, muling nagtipon-tipon ang libo-libong organic agriculture enthusiasts mula sa 17 rehiyon ng bansa para sa 12th National Organic Agriculture Congress na kung saan pinangunahan ito ng tinuturing na ama ng organikong pagsasaka ng Pilipinas, walang iba kundi si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Mula sa Bacolod City, Makiagri Balita kay Christian Matuliano. Aktibong nakiisa ang Department of Agriculture 12 kasama ang ilan sa mga agriculture stakeholder ng rehiyon sa ika-12 National Organic Agriculture Congress o NOAC sa Bacolod City noong November 25 hanggang 27 na may temang Halin Talamnan, Tubtob Kalanan o Farm to Table. Ang delegasyon ng Region 12 na dumalo sa nabanggit na aktibidad ay pinangunahan ni Organic Agriculture Program Focal Person Dr. Lorna Vilbar. Ngayong taon ay pumalo sa higit 1,800 na mga partisipante mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa na binubuo ng agriculture industry stakeholder at advocates. Layunin ng aktibidad na mabigyan pa ang mga partisipante ng mas malawak na kaalaman sa organic farming sa pamamagitan ng mga breakout at plenary sessions. Tinalakay rin sa aktibidad ang iba't ibang tupiko tulad na lamang ng health benefits mula sa organic products, local policies and global standards for organic vegetables and crops for expanding market reach at marami pang iba. Panauhing pandangal sa NOAC 2015 ang presidente ng iFoams Organics International na si Mr. Andre Louis. Sa kanyang mensahe ay kanyang inilahad ang mga mabuting na idudulot ng organic farming sa pinansyal, kalusugan at sa kapaligiran ng mga mamamayan. Hindi rin binigo ni Agriculture Secretary Proceso Alcala ang mga partisipante dahil dumalo rin ito sa aktibidad at personal na binati ang lahat ng mga partisipante at bumubuo sa pagsasagawa ng ika-12 na NOAC.
Sa mensahe ng kalihim, kaniyang inilahad na patuloy na nagsusumikap ang kagawaran na mapababa ang presyo ng mga organikong produkto upang maihatid ito sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga magsasaka na gumamit ng organiko at likaskayang pamamaraan ng pagsasaka. Dagdag pa ng kalihim na habang dumarami ang naniniwala sa kagawaran ay mas marami ang pagsubok na hinaharap nito. Ngunit lubos itong naniniwala na sa pamamagitan ng National Organic Agriculture Board, patuloy na lalaki at aasenso pa ang organic farming sa bansa. Sinisiguro rin ito na ang lahat ng mga magsasakang umaasa sa organikong pamamaraan ng pagsasaka ay talagang magkakaroon ng magandang kita. Ang National Organic Agriculture Congress ay isang taunang aktibidad na pinangasiwaan ng National Organic Agriculture Board ng Department of Agriculture. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako si Christian Matuliano. Sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng Department of Agriculture ang isang libro na pinamagatang Yummy and Nutritious White Corn Dishes bilang bahagi pa rin ng umiigting na pagsusulong ng DA sa puting mais bilang isa sa mga alternatibong pagkain ng mga Pilipino. Ang naturang book launch ang naging highlight ng third quarterly meeting ng mga Regional Information Officer ng DA. Mula sa Quezon City, makiagribalita kay Nelly Escote Ilana. Good news para sa mga mahihilig sa puting mais at sa mga food enthusiast. Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agriculture and Fisheries Information Division ang isang libro na pinamagatang Yummy and Nutritious White Corn Recipes noong November 26 sa Maynila kasabay ng third quarter meeting ng mga Regional Information Officer ng tanggapan. Ang naturang aklat ay compilation ng iba't ibang delicacies o lutuin na kung saan pangunahing sangkap ang white corn grits o puting mais. Ayon kay AFID Chief Cheryl Suarez, ang pagbuo ng isang libro ay isang malikhaing pamamaraan ng kagawaran upang mahikayat ang bawat Pilipino na kumain ng puting mais bilang isa sa alternatibong pagkaing isinusulong ng DA bilang panghalili sa bigas na kanin. Nabatid na ang puting mais ay nagtataglay ng iba't ibang masusustansyang nutrients na pangunahing kinakailangan ng katawan at mainam din na panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Ipinahayag ni Suarez na magkakaroon ng mass reproduction ng nasabing libro sa susunod na taon. Kasabay ng book launch ay ang pagsasagawa ng video plug sa Cinema 4 ng Robinson's Galleria. Ang nasabing plugs ay piniplay bago ang sikat na pelikulang A Second Chance. Samantala, sa RIO meeting, inilahad ng mga Regional Information Officer ang mga communication strategy o innovation na kasalukuyang ginagawa sa kani-kanilang rehiyon na maaaring yakapin ng ibang Regional Information Officers. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng programang pantelebisyon, text blast, mural painting, agri-talino at iba pa. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako si Nelly Escote Ilana. Samantala, ipaunawa sa publiko ang kabutihang maaaring dulot ng bioteknolohiya. Ito ang hamon ng Biotechnology Program Office ng DA sa mga information officers ng kagawaran upang mas may pabatid sa masa na walang masamang epekto ang mga genetically modified crop. Mula sa Dasmariñas, Cavite, makiagribalita kay Lito Mariano Salvo. Tinipon ng Biotechnology Program Office ng Department of Agriculture ang mga information officer ng ehensya mula sa 17 rehiyon para sa isang seminar write-shop in communicating biotechnology. Ang aktibidad na isinagawa sa Dasmariñas City, Cavite ay tampok sa obserbasyon ng National Biotechnology Week mula November 23 hanggang 27. Sa nasabing seminar, ipinabatid sa mga partisipante ang naging kasaysayan ng bioteknolohiya sa bansa, kabilang na ang mga inisyatibo ng pamahalaan sa pagpapalaganap at komersyalisasyon ng mga genetically modified products. Ang biotechnology ay tinatawag ding genetic engineering kung saan gumagamit ito ng mga living organism o gene mula sa isang produkto upang makabuo ng isang GM product. Ayon sa pamunuan ng DA Biotech, ang mga produkto ng bioteknolohiya ay mga option lamang na maaring yakapin o subukan ng mga magsasaka at mangingisda bilang isa sa food security efforts ng pamahalaan. Ang biotech ay isa ring epektibong pamamaraan upang lumawak at lumaki pa ang food production at maisulong ang Environmental Protection Initiative lalo pat patuloy na lumulobo ang populasyon hindi lang sa bansa kundi sa buong daigdig.
Pagkatapos maikintal sa mga information officer ang mga impormasyon tungkol dito, isang write-shop ang ginawa upang mahasa ang kanilang mga kaalaman dahil mahalaga ang papel na kanilang ginagampanan sa pagpapaintindi sa publiko tungkol sa bioteknolohiya. Matapos ang isang oras ay pinili mula sa grupo ang mga promising communicator at isa nga ang inyong lingkod sa binigyan ng pagkilala. Ang pagdiriwang ng Biotechnology Week ngayong 2015 ay nakasentro sa temang Bioteknolohiya, kaagapay ng mamamayan sa pambansang kaunlaran. Angat tayo sa bioteknolohiya. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soccergen. Ako si Lito Mariano Sa. At sumainyo ang unang yugto ng ating Agri Balitaan. Susunod, Information Officer ng Department of Agriculture pinarangalan bilang isa sa Dangal ng Bayan Awardees 2015. Isang toneladang manggay pinadala ng DA Region 12 bilang trial shipment patungong Dubai. At mga nakompleto ng proyekto sa ilalim ng PRDP pinuntahan ng InfoAce team ng PRDP and PCO. Tunghayan ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soccergen.
The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang
sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin. Upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin kung may handaan. O kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin. Pati na ang ibang pagkain. Bukod sa kanin tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo. Nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka. At makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid, ay buhay na masasagip. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bumisita ang 20 delegado mula sa Davao City Convergence Initiative Technical Working Group o DCCI-TWG sa Region 12 para sa isang learning expedition sa mga matatagumpay na agroforestry at fishery projects mula November 24 hanggang 27. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Chat Muñez. Binisita ng 20 delegado na bahagi ng Davao City Convergence Initiative Technical Working Group ang Region 12 para sa isang learning expedition sa mga matatagumpay na agroforestry and fishery projects. Ang aktibidad na tumagal mula ika-24 hanggang ika-27 ng Nobyembre ay naglalayong makakuha ng mga mapapakinabangang impormasyon mula sa mga model convergence site ng SOCSARGEN. Ang kanilang learning expedition ay isang daan din upang makipagtalakayan sa mga implementer at benepisyaryo ng mga proyekto at malaman kung papaano magtulungan ang mga multi-agency at sectoral group upang matamo ang pinakalayunin ng convergence plans and programs. Sinalubong ang 20 delegado ni Regional Technical Director for Operations Zaldi Boloron at ang iba pang kawani ng DH12 kung saan inipresenta nito ang mga proseso upang maging isang convergence site ang Lake Cebu Upland Development Association sa Lake Cebu, South Cotabato na kalaunan ay binisita rin ng grupo. Unang pinuntahan ng DCCI-TWG ang Cablon Farms sa Tupi at nakipag-usap sa mga namamahala rito. Sunod naman nilang binisita ang Tupi Coffee Growers Association Incorporated na recipient ng Mindanao Rural Development Project or CPAD at producer ng export quality na kape sa Tupi, South Cotabato. Pinili rin nila na tour site ang opisina at processing plant ng Polo Samahang Nayon Multipurpose Cooperative sa Pulumulok, South Cotabato dahil anya sa world-class na business plan nito upang mapagkalooban ng 39 million pesos na halaga ng Cassava Granules Production and Marketing Project. Pinasalamatan naman ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang pamunuan ng Davao City Convergence Initiative Technical Working Group sa pagpili sa mga convergence sites sa SOCSARGEN, lalo na sa mga project site ng Department of Agriculture 12 bilang lugar na pagdarausan ng kailang learning expedition. Ayon pa sa direktor, ang pagpunta ng mga delegado ay testamento na tinutularan at tinitingala ng ibang rehiyon ang mga proyektong pinapatupad ng DH12 sa mga nabanggit na project areas. Nag-uulat para sa Agri-Tayo SOCSARGEN, ako po si Chat Muñez. Sa iba pang balita, inaasahang mas lalago pa ang industriya ng mangga sa SOCSARGEN matapos magpadala ng 1 toneladang trial shipment ang rehiyon patungong Dubai noong 29 na pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA12. Mula sa General Santos City, maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Inaasahang magbubukas ang mas malalaki pang market opportunities sa labas ng bansa para sa industriya ng mangga sa Rehiyon 12 dahil sa isinagawang trial shipment ng Carabao Mango patungong Dubai. Sa pangangasiwa ng Department of Agriculture 12, sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ito, 1 toneladang mangga ang in-export patungong Dubai noong ika-29 ng Nobyembre. Ang naturang produkto na nanggaling sa Tulunan North Cotabato ay pagmamay-ari ni Rickson Olympos at iba pang miyembro ng Region 12 Mango Industry Development Council. Sa naging panayam sa kanya ng Agri-Tayo SOCSARGEN, buo ang pasasalamat nito sa DA12 at kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa pagtulong at paghanap ng buyer para sa mga maliliit na magsasakang kagaya niya.
Mataas din ang kumpiyansa nito na magtutuloy-tuloy ang pag-aangkat ng mangga dahil sa ganda ng kalidad ng kanilang produkto at siguradong magugustuhan ito ng buyer pagdating sa Dubai. Ayon kay Direktor Datukan, ang paggabay at pagtulong ng ahensya sa mga magsasaka para makatagpo ng buyer ay isang indikasyon na pinagsisikapan ng DA na maiukit sa mga isipan nila ang pagiging agripreneur. Kinumpirma naman ng AMAD na ang trial shipment ay resulta ng partisipasyon ng Soxargen na pinangunahan ng DA12 sa Minope o Middle East Natural and Organic Products Expo noong unang linggo ng Nobyembre sa Dubai. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen, ako si Carl Ulises Aguilion. Nagsagawa ng magkasabay na video documentation ng InfoAce teams mula sa National Project Coordination Office at Project Support Office Mindanao sa mga proyektong naipatupad at ipinatutupad sa Soxargen ng Department of Agriculture sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Sa tulong ng RPCO InfoAce 12, unang pinuntahan ng grupo ang Potable Water System Project Level 2 sa Lampitak, Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Junior Entrina ng Lampitak National High School, hindi lamang ang mga ordinaryong residente ng kanilang barangay ang gumaan ng pamumuhay dahil sa PWS project, pati na ang mga estudyante ng kanilang paaralan ay hindi na rin nahihirapan kung saan makakahanap ng malinis at accessible na tubig. Sa ngayon, patuloy ang pagbebenepisyo ng mga residente ng naturang barangay at mga miyembro ng Lampitak Waterworks and Sanitation Association sa proyekto ng PRDP. Sunod namang pinuntahan ng mga documenter ang abot sa 5 kilometrong farm-to-market road sa Barangay Lunen, Tupi, South Cotabato. Pahayag ni Barangay Captain Roberto Liwaw, sa ngayon ay marami na ang truck at iba pang sasakyang nagdadala ng produkto sa merkado na pumapasok sa kanilang barangay dahil sa maayos na daanan na noon ay maputik at lubak-lubak. Binisita rin ng grupo ang Polo SNMPC at Tupi Coffee Growers Association upang makakuha ng updates tungkol sa kasalukuyang estado ng mga proyekto sa ilalim ng Enterprise Development Component ng proyekto. At para sa ating national news, isang information officer ng Department of Agriculture ang isa sa mga napili bilang 2015 Outstanding Public Officials and Employees o mas kilala bilang Dangal ng Bayan Award. Siya ay si Juvie Gaton, ang Regional Information Officer ng DA Region 6 o Western Visayas na 25 taon nang naglilingkod sa kagawaran. Mismong si Pangulong Benigno Aquino III ang nanguna sa awarding ceremony sa Malacanang. Ginawa na kasing dahilan ng ilan ang pagkaluklok sa poder bilang pagkakataon para maghari-harian. Hanggang ngayon nga po, meron pa rin ganitong pag-iisip. Sila pong dahil sa permanent position sa gobyerno, nakalimutan ng maging civil servant. Masakit ito, nakalimutan na nga nilang maging civil, nakaligtaan pang maging servant. Pinatayan natin sa daang matuwid, hindi ubra ang ganitong klaseng pag-iisip. Agad nating itinaguyod ang mekanismong sinisigurong tapat at mahuhusay lamang ang nagtatrabaho sa gobyerno. Maigting nating hinahanap at pinapanagot ang mapagsamantala nang hindi na muli pang maghari-harian. Kaya talaga pong ikinalulugod ko ang maging bahagi ng ganitong pagtitipon, ang pagkilala naman sa mga huwarang kawani ng ating pamahalaan. Sa ngalan po ng sambayanan, taos-puso ako nagpapasalamat sa dedikasyon at profesionalismo ng ating awardees, sa pagsisilbi ninyong dangal ng gobyerno at sa pagiging katuwang sa pagbabago. Karaniwan nga po, ang mga awardees natin hindi kilala ng publiko. Nagtatrabaho sila ng tahimik. Wala mang nakakakita, ginagawa pa rin nila ang tama. Hayaan po ninyong lubusin natin ang pagkakataong ito para kilalanin sila at ihayag ang magaganda nilang ginawa para umabot sa puntong ito. Nagpapasalamat po tayo kay Juvie Gaton sa pagsisilbing boses ng ating pamahalaan para maghatid ang kalaman ukol sa pagpapaunlad ng ating agrikultura. Sa pag-broadcast natin, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maipahayag ang ating pong mga kaalaman tungkol sa agrikultura sa pamamagitan po ng School on the Air series. Ito pong School on the Air ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagbigay alam sa atin pong mga kinaukulang mga stakeholders, lalong-lalo na ang ating pong mga magsasaka, mangingisda at ang atin pong mga nag-aalaga ng mga hayupan. At dahil dito, ang ating pong pagpursige na magkaroon po ng School on the Air
sa loob ng 3 buwan, every year, ay isa pong karangalan dahil sa pamamagitan nito ipapaalam po natin sa ating pong mga stakeholders ang tungkol po sa mga technology or padugi na sinasabi or pinag-aaralan po ng ating mga researchers at yun po ang ating binobroadcast for 3 months sa loob po ng 25 years. Dagdag pa ni Ginang Gaton na araw-araw rin niyang isinusuot ang kanyang identification card na nagsisimbolo ng kanyang kumpiyansa bilang isang public servant. I've been in a broadcast service for 25 years and I've been wearing my ID with confidence. Dahil hindi po ako nahihiya na magsuot nito, maybe because I am confident na naibigay ko sa aking mga kliyente at naipamamahagi ko sa kanila ang aking natutunan sa Department of Agriculture at kumpiyansa ako na yung ipinamahagi ko ng mga kaalaman ay makakatulong po sa ating mga mamamayan. Bilang Dangal ng Bayan Awardee, tumanggap siya ng isang tropeo na idinisenyo ng National Artist for Sculpture na si Napoleon Abueva. Kasama pa rito ang isang gold gilded medallion at 200,000 pesos na cash reward. Isang automatic promotion din ang naghihintay sa kanya. Hindi naging hadlang para kay Ginang Gaton ang naranasang mild stroke na nagparalisa sa kanyang kalahating katawan upang buong puso niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang information officer. Sa akin pong mga kasamahan sa public service, ito lang po masasabi ko. Sa pagkakaroon ng pagkakataon na makatulong at makapagbigay alam sa atin pong mga kasamahan, sa atin pong mga mamayan, dapat isa puso po natin ang ating ginagawa. Sa first stage pa lamang ng ating activity, we give our best upang maramdaman naman nila ang ating kakayahan na pinagpagura natin. Simple lang po ang mensahe ko. Habang may mamamayan nangangailangan ng tulong mula sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, andyan lamang po kami, ang mga kawani ng gobyerno, na mag-aalay ng tulong, concern at dedikasyon sa pagserbisyo sa atin pong mga mamayan. We are at bay to help them and we hope you will be of service to us. Ipinaabot din ni Secretary Proceso Alcala ang kanyang pagbati at sinabi nitong magsisilbi sana siyang ehemplo ng iba pang kawani ng kagawaran sa patuloy na paglilingkod sa mga magsasaka at mangingisda saan mang panig ng bansa. At yan ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Sock Sergeant. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Discover the champion's secret nutrition. White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag-White corn. Champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda,
Maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Nino taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Ako po si Mr. Rogelio Dumaging. Founder po ako ng Pamulco. And at the same time, Assistant Manager and Counseling Officer po ng aming kooperatiba. Marami po kaming nakuha na biyaya sa DA. May mga traktor po kami. 2 traktor na po ang nakuha namin, pangatlo yung maliit na traktor. So at the same time,
Yung traktor na maliit, yun ang ginagamit namin sa finishing sa corn, sa pag-prepare ng tataniman. Yung malalaki, yun ang talagang nag-aararo sa maisan. So, ang nasasakop na po namin ngayon sa Pamulco, Kiamba at Maytum na po ang sakop namin. So, malawak po ang nasasakupan ng Pamulco. Gusto po namin iparating sa DA na nagpapasalamat kami ng malaki sa DA dahil talagang tunay po ang kanilang ginagawa upang pumunlad ang mga kooperatiba. Ako po si Jaime Bustamante Monserrat, member po sa cooperative. Ang cooperative po namin ay Rica Mulco, Riverside Calanib Multipurpose Cooperative. Magmula nang dumating po itong farmol, malaki po na itutulong po sa amin farmers. Kasi noon, wala pang, hindi pa ito dumating, gamit namin kalabaw lang, mahirap talaga. Ang kalabaw lang, sa isang iktara, ilang araw pa yan matapos maglaro. Nang dumating po ito, ilang oras lang, tapos na, at least. Hindi po kami nahirapan, madali lang po kami makatanim. Kaya nandito man ito. Yung 1 hectare namin, mga isang oras lang nito, tapos na. Samantala noon, 1 hectare, abot pa ng 3 araw yan. Malaking advances talaga nang dumating po ito sa amin. At saka malaki po itong tulong sa amin. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na! Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us. Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy.
A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa kagawaran ng pagsasaka kay Secretary Proceso Alcala at kay Director Bing Datukan. At kung nais niyo pong balikan ang ating episode ngayong araw at iba pa nating past episodes, bisitahin lamang po ang ating Facebook account at other social media pages. Siyempre mga ka-agri, huwag niyo pong kaliligtaang panoorin ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Kung may mga technologies po kayong nanais ma-feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa ating hotline number. Mga ka-agri, 20 days na lamang po at Pasko na. Advance Merry Christmas mga ka-agri! Samantala, narito po ang dapat niyong abangan sa susunod na Sabado. Mga ka-agri, nakakain na ba kayo ng isdang bangsi?
Kung hindi pa ay antabayanan niyo po ang ating episode next week kung saan ibabahagi namin sa inyo ang buong proseso sa pagmamarinate na talaga namang katakam-takam na isdang ito na siyang 1 town, 1 product ng bayan ng Maitong sa Sarangani. Next Saturday mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen. To try